Breaking news, Amerika binomba ang 85 target sa Iran. Direktang tinatamaan ng militar ng US ang IRGC force ng Iran. Ayon sa announcement ng US, higit sa 85 targets ang tinamaan sa Iraq at Syria. Ang mga long-range bomber plane ay lumipad mula sa Amerika para umatake. Pagkatapos ng mga araw ng pagbabanta, ang US ay maghihiganti para sa pagkamatay ng kanilang mga tauhan sa Jordan. Ayon sa mga eksperto na ang mga pagbabanta ng US ay nagbigay daan sa mga Iran-linked targets upang makatakas. Ang militar ng US noong February 3 ay nag-anunsyo ng malawakang airstrike sa mga target sa Iraq at Syria. Ang mga airstrikes na higit sa 85 na mga target ay isinagawa pagkatapos ng pagkamatay ng 3 sundalo ng US. Napatay ang mga sundalo ng US sa pag-atake ng drone malapit sa hangganan ng Jordan at Syria noong January 28. Amerika, naghihiganti para sa mga namatay sa Jordan. Alas 4 ng hapon noong February 2, nagsagawa ng airstrike ang puwersa ng US sa Syria at Iraq. Nagsagawa ng mga pag-atake laban sa IRGC Quds Forces ng Iran at sa mga kaakibat na milisya nito. Umabot sa 85 target ang natamaan ng Central Command Forces ng US. Maraming sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga long-range bombers na lumipad mula sa US. Gumagamit ang mga airstrikes ng higit sa 125 precision munitions. Kasama sa mga target, ang mga Command and Control Ops Center at mga Intel Center, ang mga storage ng rocket, missile, drones, at maging ang munition supply chain facilities ay tinamaan din. Tinamaan rin ang mga milisya, mga sponsor ng IRGC na nag-facilitate sa pag-atake sa US at mga coalition forces. Ayon naman sa report ng The Guardian, hindi tinarget ng US ang mga top figures ng IRGC sa mga airstrikes. Ang hakbang ng Amerika ay targetin lamang ang mga low-level figures, marahil ito ay upang maiwasan ang escalation. Samantala, sinabi ng AP News Agency na ang epekto daw ng mga airstrike ng US ay hindi pa malinaw. Ito ay dahil ang US ay naglalabas pa ng mga babala ng paghihiganti sa loob ng maraming araw. Ito ay makapagbibigay ng oras sa Iran-linked militias na nasa Middle East upang sila ay makapagtago. Sa layuning malupig ang kakayahan ng Iranian-backed na Houthi Rebels Organization, mas pinaigting pa ng mga tropa ng Estados Unidos at United Kingdom ang kanilang mga precision attack laban sa nabanggit na rebelding grupo sa Yemen. Nakumpirma batay sa mga larawan mula sa satellite ang pagkasira ng mga airfield ng Houthi, drone systems, anti-ship missiles, subterranean headquarters, at mga storage ng armas. Nakatuon kasi sa mga nabanggit ang pinakabago at malawakang pagsalakay ng Estados Unidos at United Kingdom laban sa mga Houthi. Ito ang pangalawang pambobomba laban sa mga Houthi sa nakaraang 24 oras. Sa kabuuan ng mga pagsalakay ng Estados Unidos at United Kingdom, ito na ang ika-9 na yugto. Matapos ito, isinagawa ng mga Houthi ang mas marami pang atake sa mga warship at cargo ship ng Estados Unidos. Habang dumadaan ang 2 barko ng Estados Unidos sa karagatang sakop ng Yemen, pinaniniwalaan ng US Central Command o CENTCOM na 3 anti-ship ballistic missiles ang pinasabog ng mga teroristang sinusuportahan ng Iran mula sa mga bahagi ng bansa na kontrolado ng Houthi. Matagumpay na tinamaan at winasak ng RIM-161 missile ng USS Gravely ang huling 2 missile. Ito ay sa kabila ng pagtama ng isa sa mga iyon malapit sa sasakyang pandagat. Madali namang napigilan ang mga atake ng Houthi, subalit ito ay nag-iwan ng takot sa kanilang grupo kahit na wala namang ulat ng pagkasira sa barko. Sinabi ng tagapagsalita ng militar ng Houthi na si Yahya Saree na inilunsad ng mga tropang Houthi ang ballistic missiles laban sa ilang warship ng Estados Unidos noong Miyerkules sa isang laban na tumagal ng mahigit 2 oras. Isang warship ng Estados Unidos at 2 commercial vessel ang direktang tinamaan na siyang nagtulak sa kanila para umatras at gawin ang isang U-turn.
Ayon sa isang ulat, kahit na ginugol ng mga warship ang lahat ng kanilang makakaya upang pigilan ang mga ito, marami sa mga ballistic missiles ng kalaban ang matagumpay na natamaan ang kanilang mga target. Kumpirmado ito ng isang opisyal mula sa Estados Unidos na walang barko ang tinamaan. Sinabi naman ng hindi nagpakilalang tao na walang mga warship ng Estados Unidos o commercial vessel ang tinamaan ng mga rocket ng Houthi ngayong araw. Ang ikawalo at ikasiyam na yugto ng koordinadong airstrikes ng Estados Unidos ng Amerika ay nagdulot ng kakaiba at bagong operational data. Inatake ng mga Houthi ang ilang gusali, kabilang ang mga storage ng armas, subterranean headquarters at mga airfield. Ang satellite data mula sa Planet Lab ay nagpapakita ng epekto mula sa magdamag na pag-atake ng Estados Unidos at United Kingdom sa pangunahing airport sa Yemen sa kabisera ng bansa. Ito ay isang paghihigante para sa kamakailang mapanirang gawain ng mga Houthi laban sa mga warship ng Estados Unidos at mga commercial vessel sa mahahalagang ruta sa Red Sea. Isa ang airfield sa maraming lugar na tinamaan bilang bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng Estados Unidos na hadlangan ang kakayahan ng Iranian-backed na mga rebelding Houthi. Ang kakayahan ng grupo na tamaan ng mga barko sa paligid ng Red Sea gamit ang missiles at drones ay pinagtutuunan ng pansin ng Estados Unidos. Ang pinakatimog na bahagi ng Sanaa International Airport ang pangunahing focus ng satellite image na kinuhanan kaninang umaga. Makikita ang maraming gusali at ang nasirang radar station. Mas maraming lugar din ang tinamaan na posibleng magbigay ng impormasyon ukol sa kinaroroonan ng mga Houthi missile launchers o iba pang mahahalagang kagamitan. Inilabas din ng Pentagon ang isang pahayag na nagsasaad na ang mga atake laban sa mga Houthi ay nangyari 15 hanggang 30 minuto matapos ang mas malawakang serye ng opensibang isinagawa ng Estados Unidos at United Kingdom kagabi. Bukod dito, sinugod ng puwersa ng mga Amerikano ang isang cruise missile na inaasahang ilulunsad sa mga barko. Ayon sa isang pahayag na inilabas ng Defense Ministry ng United Kingdom kagabi, ginamit ng 4 na Royal Air Force Typhoon fighters ang hindi matukoy na bilang ng 500-pound class Paveway 4 precision-guided bombs upang tamaan ang mga target sa 2 military site malapit sa Sanaa Airport. Ito ay dahil sa pinagsamang puwersa ng Estados Unidos at United Kingdom. Nagpapahiwatig ang mga satellite imagery mula sa Planet Labs na maaring dulot ng mga eroplano ng Royal Air Force ang malaking bahagi ng pinsalang makikita sa pangunahing paliparan ng Yemen. Ito ay dahil sa pinagsamang puwersa ng Estados Unidos at United Kingdom. Nagpapahiwatig ang mga satellite imagery mula sa Planet Labs na maaaring dulot ng mga eroplano ng Royal Air Force ang malaking bahagi ng pinsalang makikita sa pangunahing airport ng Yemen. Dahil medyo marurupok ang karamihan sa mga target na tinamaan sa Sanaa, maaring mas nababagay sa mga iyon ang 500-pound Paveway 4 ayon sa isang mataas na opisyal ng militar na nagmula pa sa US Navy supercarrier na USS Dwight D. Eisenhower. Sila ay gumamit ng precision-guided missiles upang patamaan ang mga hindi pa nakikilalang mga target sa Yemen. Bukod dito, isinagawa ang pagpapalipad ng Tomahawk land attack cruise missiles ng mga guided missile destroyers na USS Gravely at USS Mason na mula sa R. Lee Burke class at guided missile cruiser USS Philippine Sea na mula naman sa Ticonderoga class. Ang FA-18F Super Hornet na lumapag mula sa Eisenhower upang makilahok sa ginagawang pag-atake ay armado ng 2 sandata, ang 2,000-pound GBU-31 Joint Direct Attack Munition at ang Blue 109B Bunker Buster Bomb Body. Kalaunan, lumitaw ang isang EA-18G Growler na armado ng AGM-88 anti-radiation missiles na siyang sumisira sa mga radar. Maaaring nagbigay lamang ng electronic assault at suppression capabilities ang mga Growlers sa buong misyon. Bagaman hindi malinaw kung nagpakawala o naglunsad nga ba sila ng anumang AGM-88.
Maaari ring makita sa footage ang E-2 Hawkeye, isang airborne early warning and control aircraft. Sa kabila ng lahat ng ito, may mga katanungan pa rin tungkol sa mas malaking epekto ng mga operasyon na pinamunuan ng Estados Unidos laban sa mga Houthi sa Yemen. Sinabi ito ni General Patrick S. Ryder, ang pangunahing tagapagsalita ng Pentagon, sa kaniyang pahayag ngayong conference. Hindi ko itatala ang mga detalye dito maliban sa pagpapahayag na sa tingin namin ay maganda ang mga resulta. Pagdadagdag pa niya, maaari kong sabihin sa inyo na mula January 11, inaasahan namin na nasira namin ang mahigit 25 na missile launch at deployment facilities at higit sa 20 missile. Kasama sa mga matagumpay na tinamaan ng ating mga tropa, ang mga drones, coastal radar at air surveillance capabilities at mga storage ng armas. Magpapatuloy kaming mag-imbestiga sa usapin at magbibigay ng impormasyon sa inyo sa lalong madaling panahon. Buong komunidad ay masusing nagmamasid sa mga pag-unlad na ito na nagdudulot ng malubhang pangamba ukol sa katatagan ng rehiyon sa mga susunod na panahon, ang epekto nito sa pandaigdigang kalakalan at ang posibilidad ng mas maraming alitan sa isang lugar na tunay ngang hindi stable. Ang mga Houthi ang unang nagpaputok ng missile bilang paghihiganti, at sa loob ng maraming taon, nag-ipon sila ng malaking bilang ng anti-ship ballistic at cruise missiles. Ang teroristang grupo ay mayroon ding maraming drones at unmanned kamikaze boats na may kagamitan ng naval mines at explosives. Sa kabila ng katotohanang hindi pa nakakalasap ng tagumpay ang mga militanteng sinusuportahan ng Iran, makadudulot pa rin ng malubhang pinsala ang kanilang mga armas. Sa kabila nito, malubhang nagpapahirap sa international transit ang patuloy na umiiral na takot sa mga pag-ataking ginagawa ng mga Houthi. Ayon sa mga kamakailang ulat, pinag-iisipan ng militar ng Estados Unidos ang pagpapaigting ng kanilang mga operasyon laban sa mga Houthi. Ito ay nagdulot ng pangamba hinggil sa posibilidad ng mas malaking alitan na maaaring umusbong sa buong rehiyon. Tulad ng ipinakita ng Estados Unidos at United Kingdom sa ginawa nilang pag-atake sa airport sa Sana'a, maliit ang duda na magpapatuloy sa mga darating na panahon ang mga operasyon laban sa mga Houthi. Dahil sa mga ginawang pag-atake ng mga Houthi sa Yemen, napilitang magpalit ng ruta ang mga maritime organization at nagdulot ito ng aberya sa mga masikip na ruta ng kalakalaan sa dagat. Ayon pa sa United Nations Convention on Trade and Development, bumaba ng 45% ang dami ng cargo na dumadaan sa Suez Canal sa loob lamang ng 2 buwan. May babala ring inilabas ang United Nations Conference on Trade and National Trade tungkol sa pagtaas ng greenhouse gas emissions, kawalan ng katiyakan sa seguridad sa pagkain at posibilidad ng mataas na inflation. Nagsimulang tumarget ng mga barko ang pro-Iranian na mga Houthi at sinasabi nilang sila'y tumutulong sa mga Palestinian sa Gaza. Bilang resulta, tumigil ang mga kumpanya sa pagpapadala ng kanilang mga barko mula sa Red Sea. Sa kabilang parte naman, inumpisahan na rin ng Estados Unidos at United Kingdom ang mga airstrike laban sa mga Houthi. Ayon sa ahensya, mayroong 45% na pagbaba sa tonelada ng kargamento dahil 39% na mas kaunti ang mga barkong pumasok sa Suez Canal kumpara noong simula ng Disyembre. Samantala, patuloy ang pagbibigay babala ng mga eksperto at opisyal mula sa kanluran na ang Iran ay nagbibigay ng mas advanced na armas sa kanilang mga kaibigang Houthi sa Yemen. Bagamat ang mga pambobomba ng Estados Unidos ay tumatagal na ng ilang linggo, mas lalo pang nagiging desidido ang mga Houthi na atakihin ang mga merchant ship at guluhin ang pandaigdigang kalakalan. Ayon sa ilang opisyal at mga analyst, ang mga Houthi ay nagiging isa sa pinakamatindi at nangungunang mga proxy ng Iran. Nagawa nila ito dahil sa tulong na rin mismo ng mga armas mula sa Tehran at maging sa patuloy na pag-unlad ng kanilang kaisipan. Sa matagal na panahon ng kanilang mga operasyon sa Yemen, naging tampulan ng tukso ang Houthi dahil sa magulo nilang sistema. Subalit, kalaunan, tumanggap ng tulong mula sa Iran
ang nabanggit na grupo. Binigyan sila ng ilang high-tech na armas, kabilang ang mga drone jammers, mga bahagi ng long-range rocket at missile, at iba pa. Sa katunayan, upang tumulong sa mga Houthi sa pag-organisa at pagpapatupad ng kanilang mga gawain, nagpadala ang gobyerno ng Iran ng mga tagapayo patungo sa Yemen kasama ang kanilang mga kaalyado sa Lebanon, lalo na ang Hezbollah. Ayon sa mga Houthi, ang giyera ng Israel laban sa Hamas ang nagudyok ng mga pagsalakay gamit ang missile at drone laban sa mga warship at commerce ship ng Estados Unidos. Bilang tugon dito, naglunsad ang Estados Unidos at United Kingdom ng 2 linggong mga atake. Dahil dito pinangangambahang gagawa ng hakbang ang Washington upang isagawa ang protracted military campaign at paniguradong magagatungan ang unti-unting pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sinusubaybayan ng mga opisyal sa kanluran ang military adoption at pinag-iisipan nila na maaaring gawing mas epektibo ng bagong teknolohiya ang mga atake ng Houthi sa teritoryo at barko ng Israel. Ito ay posibleng mangyari bilang tugon na rin sa panggigipit sa kanila ng Estados Unidos.